Sa unang episode, ipinakilala namin sa inyo ang isang principal ng sindikato. Walang iba kundi si Paulo Duterte. Ipinakita namin ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang involvement. Sa episode na ito, muli nating babalikan ang mga dokumentong hawak ni Bicoy upang ibunyag ang isa pang major personality ng sindikato. Dito po sa Tara, may isang code name na malaking misteryo sa akin. Hindi ko po siya personal na nakita. Pero dahil nasa bandang unahan siya ng listahan, malamang ay malaking tao din ito. Ito ang tinutukoy na codename ni Bicoy. Sa unang tingin, mahirap malaman kung sino ito. Kaya sinundan namin ang takbo ng pera. Dito sa Tara, meron si Vega Rega na 4 na accounts tulad ni Paulo. At pag tinignan natin ang deposit summary, makikita natin ang mga pangalan ng account holders sa iba't ibang bangko. 3 accounts ay nasa pangalan ni Elijah Manuel Pepito at isa ay nasa pangalan ni Veronica Salvador. Si Elijah Pepito ay isang abogado na partner ni Mans Carpio at Sara Duterte nung itinatayo nila ang law office na Carpio and Duterte Lawyers noong 2008. Malamang si Pepito ay isang dami lang. Ang misteryo ay itong si Veronica Salvador. Sino siya? Mukhang hindi naman sikat na tao ito. Pero teka, hindi ba ang karelasyon ni Pangulong Duterte ngayon ay si Hanilet na ang totoong pangalan ay Shelito Salvador Avancenia at hindi ba may anak silang kilala as Kitty pero ang tunay na pangalan ay Veronica. So, lumalabas ginamit ang middle name ni Hanilet para tumanggap ng allotment sa sindikato. Kaya naman pala madalas bumiyahin ng Hong Kong itong si Hanilet at Kitty kasama ni Presidente Duterte. Akala ng marami ay sinasamahan lang nila si Duterte para magpagamot ng cancer niya. Pero pwede rin pala na inaayos lang ang transaksyon nila sa International Bank. Para tuloy naging family business ng mga Duterte ang droga. Kaya siguro nung mayor pa si Duterte, wala ni isang big-time drug lord ang nahuli o naitumba ni mayor. At ngayong presidente na si Duterte, bilyon ang halaga ng droga na pinapalusot ng Davao Group sa customs. Kaya pala pinabayaang makalabas ng bansa si Peter Lim. Recently lang, kahit sinabi ng PIDEA na may drogang nakatago sa mga magnetic lifters, ang bilis kinontra ni Duterte at sinabing, It was pure speculation. 3 taon na sa pwesto, wala pa din miski isang big-time na drug lord ang nahuhuli. Sa kabila ng napakalaking intelligence fund niya, hindi ba yung katakataka? Hindi ko alam kung sino mismo si Vega Rega. Pero base sa mga account names ng bank accounts niya, mukhang isang tao ito na malapit o miyembro mismo ng Duterte family. Nakakalungkot isipin na ang pamilya ng pinakamataas na opisyal ng bayan na nagsasabi ng paulit-ulit na my God, I hate drugs, ay involved directly sa isang malakihan at malawakang drug syndicate ng bansa. My God, I hate drugs. O ano, di ba sabi ko sa inyo magugulat kayo sa papangalanan namin dito sa episode na to? Pero hindi pa tapos. Sa susunod na episode, tiyak magugulat ulit kayo. Abangan.